Okay, yun yun, nasa screen yun, yung para basis, no, basihan para makuha natin yung favor ng Panginoon Diyos, no. Hindi naman basihan na bless ka ng Panginoon dahil meron ka material na bagay, no? Don't call that blessing kasi kaya naman natin gawin yan kung magsisikap lang tayo, di ba? Magtatrabaho ka, malaking sweldo mo, yan. Yung blessing, mga kapatid, ano, blessing ba yun, ha? Meron ka malaking bahay, pero namumuhay kayo dyan na magulo. Nakahiga ka nga sa pera, pero natatakot ka. Baka mawala yung pera mo. At dahil doon sa takot mo, di ba? Wala na kay kumpiyansa, hindi ka na nagbibigay ng confidence mismo sa mga relatives mo, sa mga kamag-anak mo, sa mga kasama mo sa bahay. Nagiging madamot ka na, nagiging mayabang ka na. That is not a blessing. That is a sign of curse. You are inflicting injury and harm and misfortune to yourselves. Kaya yun yung dapat natin, kasi alam mo itong buhay natin, mga kapatid, dapat simplihin lang natin. Simplihin lang natin pag-interpret, i-define. No? Huwag na natin i-complicate. Yung hahalo-haloan pa natin na ito yung magandang buhay. Hindi ko sinabi na huwag tayong magpurso. No? Hindi tayo magkaka-interest, hindi natin gusto yung mga material na bagay. Mali naman yun, di ba? Pero the issue is, dapat unahin natin yung ano yung bagay na nilito. Kasi minsan hingi tayo ng blessing sa Panginoon. Lord, bigyan mo ko ng ganito, milyon, kung ano-ano. Yung pala, hindi pa handa yung loob natin. Natanggapin yun, di ba? Spiritually, hindi pa tayo handa. Bakit? Sabihin ko, baka dumating yung mga bagay na yun, magiging mayabang ka, hindi ka nakikilala sa Diyos, di ba? So, minsan, pansinin naman natin yung spiritual side. We must be balanced, di ba? Hindi ko sinabi na ako, bigyan mo ko ng malaking bahay, basta free lang hindi loan. Bigyan mo ako ng mga bagay, tatanggapin ko. Those are, kailangan natin mabuhay yun. Pero hindi yun yung issue ng buhay, di ba? Kasi yung issue ng buhay, yung ating ipinamumuhay, yung ating pagkatao mismo. How to gain God's favor, yung blessing ng Panginoon Diyos, yun yung usapan natin. Kasi importante yung mga kapatid Pero marami mga kapatid natin, di ba? Sa lahat talaga. Hirap na hirap sa panahon ngayon. Pero sabihin ko sa iyo, meron din tayo mga kapatid na kahit sa lahat, sa mga bagay, na mga pangangailangan at hirap na hirap, may mga taong nakaka-smile pa rin na genuine, di ba? Yung tunay na smile. Nakapagbigay pa rin ng kapayapaan doon sa mga tao. Why? Siguro, at hindi siguro, yun yung yung mga taong mga ganyan, mga kapatid, kumakapit na hindi na sa kayamanan Hindi na kumakapit sa kung sinong tao. Yung mga taong ganyan, yung nakatira doon sa ilalim ng tulay, yung papasok ka, yung bahay niya napakaliit, tapos yung kinakain ganun-ganyan na lang. Bakit nakapamumuhay sila, mapayapa kanilang pag-iisip, saka masaya yung kanilang pamilya? Hindi kumakapit yan sa mga material na bagay. Merong kinakapitan yan. And mostly, yung mga taong ganyan, merong spiritual foundation, no? Nakuha nila yung blessing, yung pabor ng Panginoon Diyos. Kasi yung blessing ng Panginoon, yung suporta, yung pabor niya, uunahin niya yung pagkatao natin. Para sa akin, yun yung dapat mauna, yung kaloob-looban natin. Why? Kasi regardless, kahit anumang mga situation natin doon sa labas, either i-bless man tayo, yung blessing materially na ibinigay sa atin, hindi magiging curse, hindi magiging sumpa sa atin. Why? Because maayos yung loob natin. Di ba? Kahit idaan pa tayo sa kahirapan, dahil maayos na, we are spiritually founded at maayos yung kaloob-looban natin, merong kilos ng Panginoon Diyos, may blessing, may pabor. Ang pabor ng Diyos andun doon sa ilalim natin. Kahit anumang pagdaanan natin, mananatili tayo, we are being unshaken, no? So, yun po yun dapat natin maintindihan between blessing and curse. Kasi yung blessing and curse, na salita, ulitin ko, di po kalugtong yun sa sitwasyon natin. Yung bang outside na situation natin, kaya ang sinasabi sa inyo, masabihin sa akin, ako problema ka ngayon, itunglo na ka sa Ginoo. Hindi makikita mo yung taong bilines. Kasi kahit wala siya, nasa problema pa siya, there is peace, no? That passes all understanding. Hindi mo maintindihan nasa loob mo. Meron kang peace of mind, meron kang kapanatagan ng pag-iisip, at meron kang kasiyahan sa loob. Those are divine favor. Yun yung pabor. Kaya medyo palaliman naman natin, mga kapatid, ang pagkakaintindi ng pabor ng Diyos. So, eto. Dito sa chapter 5, no, sa aklat ng Mateo, basis of gaining God's favor, divine favor. Verse 1 and 2, no, and 3. Verse 1 to 3.
Ito yung sinabi niya, the basis, one of the bases no, sa pag-gauge sa divine favor. Gusto natin na kanang magkautang o kabubuto ng usa ka tawo para makakuha ng pabor. Yun yung nasa isip natin. Pero minsan hanggang doon lang tayo umiikot, di ba? Kukunin natin yung isang pabor ng isang tao para makuha natin yung kanyang approval, yung kanyang suporta, at saka yung mga bagay na gusto natin mangyari sa atin ay kanyang ibigay dito sa atin. Pero minsan naisip pa natin, sa ating pamumuhay rito sa lupa, na minsan naman mag-isip tayo na kunin natin yung divine favor, yung blessedness. Naisip ba natin na kunin naman natin yung suporta, yung approval, yung pabor, divine favor ng Diyos, no? Di ba? Yung pabor ng Diyos, napaka-importante yung mga kapatid. Kasi yun yung sinasabi nga sa Bible, di ba? Kahit pa andito tayo sa kapighatian, meron tayong kahirapan rito sa lupa. Pag nakuha mo yung atensyon, nakuha mo yung pabor, yung suporta, yung blessing, at magiging blessed ka, no? At matanggap yung blessedness sa pamumuhay rito, mga kapatid, kahit ano pang gawin ng kalaban mo, kahit ano pang gawin ng diablo, kahit ano pang mga pamumuhay na siya magpe-pressurize sa iyo, lulugmok sa rito, at ano pang mga problema rito sa lupa, pag nakuha mo na yung blessing ng Diyos, matod pa, Abrahamic blessing, lalo na natanggap ni Abraham nung siya'y pumasa sa pagsubok na ibinigay ng Diyos sa kanya, na kung saan sinabihan si Abraham na, Abraham, dalhin mo yung anak mo na si Isaac sa bundok sa Moriah, i-sacrifice mo, patayin mo at sunugin mo para sa akin. Hindi nagdadalawang isip si Abraham na kanyang gawin yon. Pero ng kanyang akto ng gagawin, yun pala isang pagsubok lang ng Diyos. Kaya nung pumasa sa pagsubok, ito yung perpetual blessing. Favor na ibinigay ng Diyos doon sa mga tao na kasunod na mga anak ni Abraham, na kailanman hindi na mababawi pa. Unsay gisulti sa Bisaya, sa panalangin, pagapanalanginan ko ikaw. In blessing, I will bless you. O kinsa to magatunglo kanimo, pagatunglohon. O kinsa to magapanalangin nimo, pagapanalanginan. Yun yung perpetual. Yun yung silyo That is the seal. Yun na yung sinelyo doon kay Abraham. Nakuha ni Abraham yung favor by way of test. Kaya yung mga pinagdaanan natin, mga kapatid, yun yung mga tsansa Yun yung mga instrument ng Panginoon. Kaya minsan, ibahin naman natin yung tingin natin sa mga pinagdadaanan natin, di ba? Ibahin naman natin yung tingin natin sa mga problema pinagdadaanan natin, sa mga pressure pinagdadaanan natin. Minsan tingnan naman natin na yun yung isang pagsubok, isang pressure lang, na kung saan makapagbigay ng muscle, ng strength. O sinabi mong pabigat o bigat, hindi lahat po ng bigat o pabigat nagbibigay sa atin ng sakit, di ba? Ito nga muscle natin, pag hindi mo itong ginamit pag hindi ka umalsa ng mga bigat na bagay, paano ka magkakamuscle sa braso mo? Di ba? Paano magkakaroon ng lakas yung shoulder mo pag hindi ka umalsa? Na medyo mag-part yan sa exercise ng ating physical. Ganun din sa buhay Because this life is an exercise. Para mag-fit in tayo, para ano tawag dito? Exercise ba? Yung mag-workout ka, kaya nasabi ng Biblia, work out your own salvation. Dapat i-work out natin. Yung mga ikikilos natin, ipamumuhay natin, yun po yung mga kapatid. So, ang nangyari kay Abraham, nung pumasa sa pagsubok, merong isang divine favor na ibinigay ng Diyos doon kay Abraham. Kaya don't tell me na hingi ka ng pabor sa Diyos. Lord, pabori ko. Lord, i-bless ko. Tapos ayaw mong dumaan sa pagsubok. Yung mga pressure na pinagdaanan mo, yung mga pagsubok pinagdaanan mo, parati kang nafe-fail. Ini-interpret mo, ginabagot-butan mo, gi-interpretar mo na kalaban, tapos ayaw mong daanan yung mga pagsubok na yan. Bakit? Sapagkat masakit, ma-pressure, hindi mo alam. Yung divine favor pala, makukuha yun, not by way of asking, but by way of passing the test. Hindi ba? Yun yung dapat natin maintindihan. Kaya sa palibot natin, sa ating pamumuhay ngayon, hindi po lahat ng mga problema ay nagbibigay sa atin ng curse, no? Naghatag tunglo. Si Abraham, nakuha niya ang blessing, ang divine favor by way of test, passing the test. Because life is a test, di ba? Sinusubukan tayo rito. Nung pumasa si Abraham, ano yung binigay? Divine favor, blessedness. Ano sabi ng Diyos? Abraham, sa panalangin, pagpanalanginan ko ikaw. By blessing, I will bless you.
O kinsa tong mutunglo ni mo tunglohon. Remember that? Imagine. O sino daw yung mutunglo susumpa kay Abraham? Masusumpa rin. Abraham was covered by the blessing of God perpetually. Ibig sabihin yung pagkatao niya, hindi yung kayamanan, because yung salitang blessing and curse, hindi po yun tumutumbo kung ano mang nakamit natin ngayon, kung anong kalagayan natin ngayon. Ulitin ko, huwag mo sabihing blessed ka dahil may kotse ka, may bahay ka. Hindi ganun. Blessed ka kaya, may bahay ka nga, may kotse ka, masakiting ka naman, andun ka. Masakiting ka sa pag-iisip, wala kang kalinawagan sa pag-iisip, wala kang kaligayahan sa pamumuhay. No. Kasi ang salitang blessing sa curse, dumudugtong yun sa state of our, sa ating pagkatao, yung kalagayan ng ating pagkatao. So marami mga tao dyan, ulitin ko, na salat sa yaman, hirap na hirap, gumagapa nga araw-araw para mabuhay lang. Pero ito pa yung mga tao na nakapagbigay, kahit sa kanilang kahirapan, doon sa mas mahirap, sa kanila mas nangangailangan. Ito pa yung taong kaya kang pagsabihan, na kahit gumagapang siya sa kahirapan, kaya kang pagsabihan, sabihin sa'yo, magpakatatag ka, kasi kaya mo yan, ako nga kaya ko, ikaw pa, na andyan ka sa karangyaan. Importante, yun yung mga taong blessed eh. Kaya minsan tingnan naman natin sa ibang angle, sa ibang perspective, yung salitang blessing tsaka curse. Sa ating topic, simulan, medyo mahaba-haba to, baka aabot pa tong next week para hindi naman tayo kapusin, no? Kung ano mga message natin kasi mahirap kaya umaga-umaga kung ano i-share mo. Hindi naman pwedeng pakilibro ka lang kung ano yung mga notes mo, di ba? Kailangan mag-fit in yun sa spirit mo kasi mahirap yung nagme-message ka, hiwalay pala sa sarili mo. Maraming ganyan eh. Yung message nila, hiwalay sa messenger, hiwalay sa nag-message. Gusto ko, ma-feed din ako, makakakain din ako. So, ito yung binigay ng Diyos sa atin, no? How to gain divine favor. Kung paano makukuha yung pabor ng Diyos. Ito, sabi ng Panginoon Kristo. Sa verse 2, sabi, o kanila may bungat sa embaba sa pagtudlo ng naging onso. May teaching na inirelease ng Panginoon Diyos sa kanyang bibig, no? The teaching on how to be blessed. The teaching of blessedness. Paano makukuha natin ang pabor ng Panginoon Diyos? Sa verse 3, sabi rito, blessed are the poor in spirit, for they shall inherit the kingdom of heaven. Sa Bisaya, bulahan ng mga kabos sa espiritu, kaila ang gingharian sa langit. Poor in spirit, hindi kay poor in money, poor in... Hindi ganun, iba-iba poorness to eh. Kaya yung kapobreo na to, yung pagiging pobre, hindi lang po yun material, di ba? Hindi lang po yun sa mga bagay. Yung poorness, marami po yun eh. Kaya sinasabi doon sa Revelation, sinabihan niya yung isang iglesia, sabi niya, mayroon ka nga ikaw dato, pero ako mayroon yung mga ikaw pobre, hubo. Di ba? So, sa interpretation ng Panginoon Diyos, salitang poor o poorness, iba sa atin yung interpretation natin, kapobre ba na itong kahintang, ultimo asin, wala, di ba? Di ba? Na po yung mga tao nga maingon po na, bisang bang way asin, ayos na, bahala way timpla, okay na, makakaon na tana, di ba? So, saan banda yung poorness na yun? Doon ba sa may asin o walang asin? O yun doon sa pag-iisip ng tao? Kasi iba yung tingin ng Diyos eh. Meron mga tao dyan na pobre pa rin sa tingin nila kahit nakahiga pa sila sa kama, kahit nandoon pa yung 3 klaseng ulam doon sa lamesa nila, tingin nila hindi pa yan, ganun yung buhay. Pinaka-pobre pa sa kanila, lalo na i-compare nila yung sarili nila doon sa nakakaangat pa sa kanila. Pero may mga tao naman dyan kahit wala, kahit isang beses lang kumakain isang araw, ayos na. Di ba? Meron nga tayo nababasa sa FB, basta magkasama lang yung pamilya, okay na. Basta wala ka lang, walang kaguluhan sa isipan, lalo na't may Panginoon ka. Sabi rito, blessed are those who are poor in spirit. Poor in spirit. Bakit espiritu at bakit tinawag na blessed? The word blessed is gains divine favor. Nakuha mo yung pabor ng Diyos. The word favor is support, approval, no? And attention from God. Yun. Bakit? Sapagkat itong sinasabing poor in spirit, ito po yung mga tao, na kung saan yung kanilang atensyon is ando doon sa pangangailangan ng kanilang espiritu. Bakit tinawag silang blessed? Who are na blessed yung mga taong poor in spirit? Sapagkat ito yung mga taong to, wala pong iba na pakay o tinguha sa ilang kagalingon, kundi ang ilang espiritu nga mabusog. Ikaw,
Pagka pobre ka, di ba? Huwag mo sabihin sa akin kontento ka na sa kapobre mo. Physically and materially lang speaking. Di ba magsisikap ka? Para makamit mo lang yung isang bagay na nais mo, at least man lang maangat-angat mo yung kalagayan mo. Na kung ngayong araw na to, araw ng Huwebes, kumakain ka ng asin, magsisikap ka ngayong araw na to, baka bukas naman dilata naman. Magsisikap ka na naman bukas para medyo maangat ka. Kasi yung kalagayan mo mula sa, di ba may pagsisikap eh? So dapat sa ating mga sarili, speaking of our relationship unto God, lalo na sa mga, kasi itong message na to para sa mga believer eh. Di ba? Hindi po to para sa mga unbeliever. Ibig sabihin, yung mga tao hindi naniniwala sa Diyos, yung wala relasyon sa Diyos, ito'y para sa mga tao na kumikilala sa Diyos, regardless sa yung mga sekta o mga relihiyon. Kung kumikilala ka sa Diyos, you are being blessed. Kung meron kang kagutmanan sa Espiritu, and on that poorness, yung kagutmanan sa atong Espiritu, may inherit mo yan. Bakit? Kasi tagbahon ka sa Ginoo. That's why ang basis sa attitude to gain divine favor is to long. Kukunin mo yung mga spiritual na bagay na magsasatisfy do sa spirit mo. Ngayon, kung sasabihin mo sa, okay na ako, pastor, nagsisimba naman ako, may Biblia ako, no problem. Wala naman akong problema. May kayamanan ako, meron akong bahay, ganito. Tapos wala ka nang nais pa. Sa presence of Lord, hindi mo bubusugin yung sarili mo sa mga salita ng Diyos. Hindi mo bubusugin yung sarili mo sa mga spiritual na bagay na magbibigay blessing sa iyo. Blessing sa iyong mind, na magbibigay ng kapanatagan. Blessing sa iyong emosyon, na kung saan magbibigay rin to ng katatagan do sa ano mo, sa pamumuhay mo. Wala kang after na hindi mo hinahabol yung mga bagay na kung saan nasesentro yung totoong pagkatao mo. Hinahabol mo yung mga bagay 24 hours a day na galing sa Diyos na oras. Yung mga bagay na lang pinag-iisipan natin mga material na after all, ito yung magde-drain out sa atin pagkahapon bago tayo matulog. Wala. Worn out tayo, drained, ubas, kapoy, tanan, and then manikamot-abot na pagkaugma. Ito yung mga taong blessed. Bakit? They are so concerned sa kanilang spiritual na kabahin. Naunta, ma-feel ni. Kaya yung prayer na sabi na, feel my heart, Lord, with your presence. Mo ni mga tao nga blessed. No? So, every time, every day, dapat ganito yung attitude natin. Na kailangan hanapin natin yung presence na punuin tayo ng Panginoon Diyos. That God's presence will fill us. No? Na punuin tayo, pure in spirit. Nangani kay attitude no, nga kanang gutom ka sa pulong sa Diyos. Yung nagugutom ka, kaya gusto mo talaga magbasa. May attitude ka na gutom ka sa presence ng Panginoon Diyos. May attitude ka na gusto kang mayaman ka sa mga salita ng Panginoon Diyos. May attitude, kung ikaw may isang attitude na mayaman ka sa presence ng Panginoon. Kung may attitude ka na gutom ka sa kaligayahan na mula sa Panginoon. Kung may kagutom ka sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Kung yun yung state natin sa ating spirit, sa ating kalagayan, sa ating pagkatao, you are on the way to blessedness. Makukuha mo na yung divine favor sapagkat you are seeking the kingdom of God first, di ba? So pag sinabi ko sa inyong kingdom of God first, sa Matthew 6:33, seek you first the kingdom of God, yung sinabi ng Panginoon sa Kristo, and all these things shall be added unto you. The word kingdom, kalooban ng Diyos, di ba? Mga kapatid, kung ano kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos hindi po para magpastor lang tayo, para mag-praise, hindi lang ganon. Sa lahat ng area, kasi may mga tao naman, hindi naman lahat pastor, hindi naman lahat tinawag para magministro. Ang ibig ko sabihin, kasi may mga taong ganyan ang pag-iisip. Ang Panginoon mo kaharian ng Diyos, ibig sabihin, magpastor mo. Pag sinabi mo ang kalooban ng Diyos, gobyerno ng Diyos, seek ye first the kingdom of God, yung kanyang kalooban, yung kanyang paghahari, na kahit estudyante ka lang, kahit yun yung tawag ng Panginoon sa Diyos sa iyo, na ganito lang yung kalagayan mo, still, mananaig pa rin yung kalooban niya. Hindi yung kalooban mo. Nasa sa ilalim ka sa niyang paggobyerno. You know how to behave and to live under the government and the kingdom of God. Di ba? Yun po yun. So, the way to blessedness and the basis of gaining God's favor is to become poor in spirit. Pagka gutom ka, no? Umagang-umaga, ang hinahanap mo, Lord, asa na yung presence mo? Lord, yung mga salita mo. Gusto mong i-feel, no? Punuin yung sarili mo sa presence, sa mga salita ng Panginoon Diyos. You are on the way to blessedness. Makakuha ka ng divine favor. Gustong-gusto ng Diyos yan eh.
Nakakuha ng atensyon sa kanya yan, di ba? Hindi yung pagkagising mo, wara-wara na dahil ka, tumbling dito, kung ano na nasa isip mo, di ba? Unahin mo yung presence niya. Pagka pure in spirit tayo, na gusto natin mabusog, di ba? Pagka ganyan yung status natin, kaya nga, sasaya ang Panginoon eh, pagka na yung mga tao, uy, wali ra ba ron, minaw ta, magdahig ra ba ron sa Ginoo. Pagka ganyan yung attitude mo, you're on the way to blessedness. And remember, once you will gain God's divine, once you will gain, makuha mo na yung blessedness, yung blessing ng Panginoon, meaning divine favor, pabor sa Diyos, suporta, atensyon, o approval, o pag-uyon sa Diyos diya sa imong kinabuhi. Bisan pa ang yawa, bisan kinsa pa nga tao mo tunglo nimo, di ni makadulot nimo kay giputos na ka sa pabor sa Ginoo. Oo, moa kita og problema. Oo, moa kita mga pagsulay. Oo, moa kita og mga kagulian. Pero katong mga kaguliyang part na to sa atong paglakaw niya kinabuhi. Pero ang tinuod, basta nakuha mo na ang pabor sa Dios, you are fully protected, fully shielded, no? Gidepensahan ka, gi-shieldan na ka sa Ginoo, o giprotektahan ka batok ning mga sumpa, ning mga kadaot, o mga kamatay diha nimo. So, that's why, og mo ning katarungan mo igsoon nga, kinahanglan maninguha kita, no? Magbaton tag attitude na always poor in spirit. Ako to God be the glory lang. Ewan ko, no? Parating uhaw na huwaw ako. Ilang taon na tayo na nagpe-preach, di ba? Hindi ko naman sinabi memorize yung Bible, di ha? Hindi ko memorize yan, pero alam ko na naandyan yan at kaya ko namang tawag rito, kaya ko namang hanapin, no? Mabasa yung mga salita ng Diyos. Imagine 30 years plus ka nag-pray, ando doon ay kaharap yung Bible mo, pero until now, gutom na gutom ako, gusto kong matuto, gusto kong malaman to, ganito, ganyan, mga kapatid. May kumikilos sa kaloob-looban ko. Pagka yung kilos na yan, na-stop na sa'yo, wala na sa'yo, mag-isip ka, di ba? Kasi the way to blessedness is to become poor in spirit. Yung bang parati kang gusto kang yumaman, dyan sa espiritu mo, gusto kang mabusog sa presensya ng Panginoong Diyos. Kung ganun yung state natin sa ating pagkatao, sa ating spiritual side, meaning you're on the way to blessing, di ba? Sa blessedness ng Panginoong Diyos. Kaya don't be deceived, huwag kang palinla, no? Na itong buhay na to, itong sanlibutan na to, lalaroin lang natin sa mga material na bagay. Hindi ganun. What shall profit of a man, no? If he gains the whole world but lost his own soul, no? Kung sa mga maangos, dibo, sa taon, dibo kalibutan, apan malaglag ngayong kalag. So, ilagay natin sa tamang perspective. So, hanggang dyan na lang po muna ako. Tugtungan na lang natin to. The way to blessedness is to become poor in spirit. Busugin natin to. Maninguha kita. Permanente tang gutom sa presensya sa Diyos. Permanente tang gutom, no? Gutom sa iyang espiritu, sa iyang mga pulong. And that leads to blessedness. Once makuha na nimong divine favor ang blessedness, pangigsoon, wala na yung makatunglo nimo. Ang pabor sa Ginoo gihatag na diyan nimo. So, culture that kind of spirit daily sa ato. So, unahan pulong sa Ginoo. Ako nga kada adlaw naga-meditate ko, kaya sa kahago, no? Itong buntag, alas 2 nagpasa na kag-message. Feeding ko yan eh. Feeding kayo, binubusog ko yung sarili ko kasi bago ko ipasa sa inyo, nag-meditate muna ako ko ng mga lessons. Kaya nga lang, pasensya na kayo sa English ko. Hindi naman tayo napapa-impress. Magbuot tayo mag-English ko, palagay grammar. Hindi ko naman yan kinahiya eh. Hindi naman ako, basta mag-English ko, usar at mabuhis kinabuhi, di ba kita mag-English? Huwag mo sabihin sa akin, mag-English ka na, mali-mali na, huwag na lang. Hindi bahala mali-mali, basta mag-English ko, correction ninyo na lang. Iba-iba tayo ng pag-iisip eh. Hindi, ginagawa ko lang yung mga kapatid dahil tawag rito, for general audience, no? Hindi naman yung pa-impress eh. Message lang po. Kasi mag-Tagalog na mag-mali-mali, Bisaya na lang ka, kung saan naman itong mga in-English. Di ba? Okay, mga tao nga mali-mali mag-Tagalog. Huwag ka na rin mag-Tagalog. So, God bless sa inyo. Yun na ha. The way to blessedness, isang basis sa attitude, yung sinabi ng Panginoong Kristo. Dudugtong natin yan, series yan. We must be, always be poor in spirit. Ibig sabihin, poor in spirit. Yun ang kailangan pa tayo na punuin ng Diyos, pagyamanin yung kanyang presensya rito sa buhay natin. Daily natin gawin yan. Hanapin mo kanyang presence, hanapin mo kanyang kalooban, hanapin mo kanyang salita. At yun, magigain mo yung divine favor. So hanggang dito na lang po ako. Maraming salamat sa inyo. Ingat kayo ha.